Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag nakikita mo ang resulta ng pinaghirapan. Isang magandang araw mga ka-dreamer. Kahapon nga ay dumating na iyong mga ice cream. Kaya naman isinalansan ko na muli ito ng ayos dito sa freezer. May power interruption kasi rito sa amin nung linggo. Kaya naman Sabado pa lamang ng hapon pinull out na ito ng Joy Ice. Tapos kahapon lamang ibinalik, mabuti pa ito nagbabalik. Uy! Sa mga nagtatanong kung magkano ba ang nakukonsume nito sa isang buwan, para pong 2,000. Sapagkat pangkaraniwan, 2,000 lang talaga ang binabayaran ko. Ngayon, naging 4,000 na ang kuryente namin. Kaya naman pinag-iisipan ko kung ibabalik ko na ba ito kasi baka dito ako malugi. Iyan na nga pala yung mga pinamili namin ni Mama, 5 kahon tapos isang sako na i-display ko rin kagabi. Ang una ko ngang i-display itong mga sitserya. Bale, nababasa ko po pala yung mga suggestion ninyo sa comment section. May ilan nga tayong mga tunay na ka-dreamers na ang sabi mas maganda raw kung ang mga sitserya ko ay nakaipit sa ipitan. Sapagkat may tendency na kapag daw ganito yung display ko, maaari daw na hindi makita yung mga sitserya na sa bahaging likuran. Bali, sinabi ko rin nga pala iyon kay Mama at sabi niya mas maganda nga raw iyon. Kaya naman kalma lamang kayo riyan mga ka-dreamers, darating din tayo sa punto na iyan. Alam nyo ba mga ka-dreamers, ang isa sa palaging bumabagabag na sa aking isipan ay kung paano ko na i-handle ang negosyo kapag nagsimula na muli ang aming klase. Sapagkat lingid naman sa aking kaalaman na obligasyon ko'y nadagdagan. Noong 3rd year kasi ako, hindi naman talaga pa ako nun content creator. Kaya naman inilalaan ko lamang ang aking oras sa pag-aaral at pag-handle nitong aming sari-sari store. Subalit ngayon, hindi maipagkakailan na 3 larangan na ang kailangan kong paglaanan ng aking oras sa loob lamang ng isang araw. Mag-aaral, vlogger at manager ng aming sari-sari store. Uy, sana all manager. Batid ko na napakalayo ko pa sa kaunlaran. Subalit kung ikukumpara ko ito sa nakaraan ay talaga namang napakalaki ng pagbabago. Sapagkat dati-rati mula 1st year hanggang 3rd year pinagtsatsagaan ko ang sweldo sa buong isang araw na 100 to 200 lamang. Alam ko malaking halaga na iyon pero hindi talaga sapat sapagkat ako'y nag-aaral. Kaya naman hindi talaga ako nagsisisi na maaga kong nasilayan ng kahirapan. Sapagkat ito talaga ang naglundo at humulma sa akin ng lubusan. At yun ang dahilan kung bakit boses ko'y inyong pinapakinggan. Kaya naman ngayon pa lang ay akin talagang inaasahan na pagiging mag-aaral, vlogger at manager ng aming munting tindahan ay akin talagang magagampanan. Kaya naman sa mga bashers ko riyan, baka sabihin ninyo ako'y may kayabangan, talaga lamang kayo'y may katamaran. Uy, charot lamang. Kay dami ko ngang natatanggap na mga mensahe, uy, maigi pa si ka-dreamer, may pera. Medyo nabibili na talaga niya yung mga gusto niya, lalo na nang makabili ako ng iPhone. Bagamat napakaraming positibo na komento pero hindi pa rin talaga mawawala yung negatibo. Influencer daw ako tapos hindi ko man lang daw alam ang salitang pagtulong. Para po sa akin kasi ang pagtulong hindi kailangan nakapubliko. Para lang makatanggap ng kapurihan mula sa ibang tao, disclaimer lamang po para lamang po sa aking pananaw iyon. Because after all, everyone has their own way on how they will help others, especially those who are in needs. O diba English yun? Charot! Ang isa talagang dahilan kung bakit ko pinasok ang larangan ng vlogging ay ang aking pamilya, lalo't higit si Mama. Kaya naman nang bumunga ang itinanim kong pagsusumikap, sila muna yung una kong tinutulungan. Sapagkat sila yung nariyan nung panahon ng kawalan. Ngunit hindi naman nawawala sa aking isipan na tumulong sa ibang tao. Marami rin nagsasabi na maalwan na raw ako. Easy money lamang daw pagdating sa vlogging. Pero hindi po totoo yun. Napakarami ko na nga pong naisakripisyo. Marami ding pagsubok ang aking dinaanan. May mga pagkakataon nga na gusto ko na rin talagang sumuko. Pero naaalala ko rin talaga yung mga taong naniniwala talaga sa aking kakayahan. Sila ang nagpapalakas ng aking kalooban. Kaya naman kinaya ko na makarating sa inyong harapan na animoy mayaman. Simula nga nang pasukin ko ang larangan ng vlogging, nawala na ako ng oras sa pagliliwali. Yung bang mayroon kang time sa iyong mga kaibigan. Ngayon kasi talagang sa pagbablog na lang umiikot ang oras ko. Pero sa kabila nun, napaikot mo rin ako. Uy.
Ang mahirap kasi talaga sa ginagawa ko, nag-iisip ako ng content kung paano ko siya maisasagawa ng maayos, tapos pagkagawa ay mag-e-edit pa ako. Syempre, kailangan maganda kasi mayroon na talaga akong mga legit supporters na talaga namang inaabangan ang aking mga video araw-araw. Iyong tipong kinakarir ko na talaga ang pagiging vlogger. Sapagkat magpapahinga at matutulog na lamang ako, nag-iisip pa ako kung anong klaseng video ang gagawin ko. Kung iisipin talaga, medyo nakakabaliw, pero ang sarap sa pakiramdam kapag ikaw ay nakapagbibigay aliw. Syempre, kapag vlogger ka, hindi lamang pamilya at relasyon sa jowa mo ang aalagaan mo. Wala pala akong jowa. Dapat pati mga followers mo, legit na supporter, ay talagang alagaan para mag-stay. Kaya kung iniwan ka niya, marahil hindi mo siya naalagaan ng wasto. Charot lang. Syempre, baka mataas naman talaga ang kanyang pamantayan. O diba may kanya-kanya talaga tayong pananaw. Kaya naman ang aking mga sinasabi rito'y huwag ninyong husgahan sapagkat ito'y aking kayabangan. Uy, charot lang. Mabalik nga tayo rito sa aking ginagawa. Ang akin na nga palang dinidisplay ay mga biskwits na kapag ikay bumili at kinain mo ito'y ikaw ay maaakit. Uy, huwag mo namang ipakita na ganyang kakadesperado. Sa mga sandaling iyan, medyo wala talaga sa mood si mama. Kasi nga po mga ka-dreamers, kalalagay lamang niya ng sigarilyo doon sa aming lagayan tapos biglang nawala. O diba pati yung lagayan namin ng sigarilyo na may lamang 1.5 kaha, bigla na lamang naglaho, iniwanan kami ng biglaan. Kaya kapag nakita ninyo mga ka-dreamers, yung lagayan ng peanut na may nakalagay na camel ay amin po iyon. Uy. Kaya naman sa makahanap, magbibigay po ako ng pabuya. Uy. Grabe, 2 beses na namin naranasan iyon. Dati marbles naman. Bale, pagkatapos nga namin mag-display ni mama ay nilinis ko na itong paligid ng tindahan. Iyan na nga ang resulta pagkatapos naming may display ang pinamili namin ni mama. Ngayon nga mga ka-dreamers ay may isi-share ako sa inyong laro. Pero isang paalala, ang larong ito ay hindi pwede sa bata kundi sa matanda lang. Dahil kahit nga sa pag-ibig kapag bata pa ay pinagbabawalan, ang larong ito nga ay una, hindi sa huli kundi sa una. Ano baga? Kaya kung sa kanya kailanman ay hindi ka inuna, dito sa una game siguradong uunahin ka. Sapagkat ang una mo lang gagawin ay kailangan mo lang mag-register, mag-fill out na mga kailangang impormasyon kasama ang iyong phone number, password, referral number at verification code. Tapos kailangan mo lang i-confirm. Dahil meron na nga akong account dito sa una game ay nag-login na lamang ako. Ang isa nga sa advantage nito ay meron kang daily bonus at kinuha ko na nga yung sa akin. Bale, napakarami rin talagang laro na maaari mong paglibangan. Ang una ko nga sinubukang laro rito ay color game. At iyan na simula nang magmahalan tayo. Uy, syempre kailangan nating isugal parang sa pag-ibig. Kaya naman pinindot ko na yung 5 piso at itinaya ko ito sa asul. At ayan na nga, 2, panalo ako. Woo! O diba, pag pindot mo lang, napakasaya na, pwede ka pang manalo. Kasunod ko naman sinubukan na itong dragon at tiger. Bale, tumaya nga lang pala uli ako ng 5 piso at itinaya ko ito ay sa dragon. At iyan na nga, nanalo uli ako kasi mas mataas ang barahan ng dragon kaysa sa tiger. O diba, pinili ko lang yung dragon, nanalo na ako. Siya, pinili ko, hindi naman ako nanalo. Bale, pwede rin nga pala rito mag-cash in para naman tuloy-tuloy ang saya. Kaya ano pang hinihintay ninyo, dito na kayo sa una game para kahit minsan mauna kayo.